mga kagawad at kapitan Sa barangay tayo. Welcome back po mga kabarangay. Alam nyo, magtataka kayo, no? Itong last week na to, ang daming pinapasa ng Senado, ang daming pinapasa ng Kongreso. Ang tanong kasi dyan bakit nagmamadali kayo ngayon? Hindi ko sinasabi yung term setting, nasubaybayan natin yon. Tignan nyo na lang po to, ha? Yung impeachment, ngayon, meron ng 153 votes. Ngayon, as we speak, kailangan na lang daw ng 100 plus 102 para umumusad yung impeachment. Ngayon, pinagkakalat ngayon ng Senado tsaka ng Kongreso na pinasa na nila yung BHW, Magna Carta for Barangay Health Workers. Pero alam na po natin at natutunan natin na iba yung pinasa, iba yung pag-RA na. So, aabot kaya na maging Republic Act siya? Okay? Another question po yon. Third, pinasa na nila yung 200 pesos wage increase ng mga manggagawa na sinabi nilang magiging Republic Act kasi hindi naman kinakailangan ng counterpart bill, Senate. Sa House po yan, pinapasa ng House at maraming salamat. 200 pesos a day po, madadagdag. Hihintayin natin na maging Republic Act. Hindi pa lang natin masyado nare-research kasi sinabi nila pasado na. And I'm sure wala nang bycam yan. Anytime pag pinirmahan ng Pangulo yung 200 pesos wage increase na yun, everybody happy. Yun naman ang nakakatuwa. Hindi ba? Kaya ang thinking ko lamang diyan kasi is malapit na yung national and local election. Itong darating na May 2025. Sa sobrang dami ng ganlang ang dami nilang gustong i-please, no? Politically, nagkakabuhol-buhol tuloy yung mga gusto nilang gawin. Oo nga, kasi kagsumali, tinan mo yung mga comments. Bakit ngayon nyo lang hinahabol yung mga yan? Oo. Para maisama sa kaya hindi rin maiwasan ng ating mga kabarangay na magkaroon ng haka-haka sa kanilang mga kaisipan na kaya to ginagawa because of politika. Kasi nga sa tagal ng panahon, bakit ngayon lang napag-uusapan? Pero mga kabarangay, at the end of the day, maganda itong mga batas na to, lalo na ang makikinabang ay ang taong bayan. Maganda yan. Especially yung sa barangay health workers. No? Exactly. Pero, Actually, excited ako, Kags, na mapag-usapan yan at maibahagi natin yung nilalaman ng mga provisions ng BHW Magna Carta. Pag-uusapan natin sa susunod na episode yan, no? Pero ang sa akin naman, bakit patsi-patsi? Kasi kaya nyo pala sa barangay health workers Ba't di na natin idamay ang tanod, secretary, tres, mga driver ng ambulansya, lupon, kagawad, kapitan, lahat ng Magna Carta na po. Di ba? Pero kasi siguro iniisip nila, at least ngayon may president na. May naumpisahan na po natin. Kung maging Republic Act. Yun ang hihintayin po natin. Tingnan natin, kasi i-research po natin yan mga kabarangay para po masabihan namin kung talagang ito ay pamumulitika o ito ay magiging Republic Act. Pero itong napakaganda naman, and we will give credit where credit is due, maraming salamat dito sa 200 peso wage increase na ipinasa ng House of Representatives. Sakalain mo yun. Sa 200 pesos a day, that's 3,400 pesos a month. Ang laki ng magiging increase. Kung tama yung calculation ko, pasensya na. Hindi ako magaling sa math. Pero malaking tulong itong sa lahat ng mamamayan, hindi lang sa gobyerno, pati sa private. Ayan ang mangyayari dyan. Pero alam mo, hindi rin ako makapaghintay na gaya ng scenario nyo kanina na total may Magna Carta na pala na ipinasa for BHW. Bakit hindi na po natin lahatin? Buuhin na po natin para sa ating mga kabarangay? Yes, kaya nga kaya pala Laking tulong to, lalo na sa mga barangay na nasa probinsya. Yes. Laking tulong. Kaya lang, ang mangyayari kasing effect niyan, pati naman frontliners din Yes. Kasi nakita ko yung speech na, thank you for passing my bill, ganon-ganon. Nagpapasalamat tayo sa mga barangay health workers. Yes, ang mangyayari dyan, magkakatampuhan Tanod, paano Saka na? ang kasama ng barangay health workers. BNS. Kasama Yeah, nila ang BNS. Yeah. Ang ating mga nutrition. Saka pag umiikot sila, Pag umikot sila, sino kasama nila? Barangay Tanod. barangay tanod. Di ba? O tapos sila, meron silang... Sino nag-drive sa kanila? Barangay driver. Meron silang allowance, tsaka fixed Barangay income.
So, sabi ko nga, bakit nyo pinapatsi-patsi? Kaya naman pa. Yun ang sinasabi namin noon Kaya. Kaya lang, marami kasing naghahaka-haka dyan na sinasabing mataas daw ang budget. Hindi dami nga nakukurakot bakit naman tayo manghihinayang sa magiging budget Magna Carta para sa buong barangays? Ayan, dahil nag-iinit na po mga kabarangay si Yung Kagawad Butch. ano lang ako Bakit di yung AHIC o yung mga kung ano-ano yung na sa DSWD, doon lang kunin yung mga Ilang trillion yun? Hindi. I think that's Balaha different. kayo sa Baka buhay. mamaya tayo... Balaha kayo sa buhay. Kaya, papasok ngayon tayo sa usaping politika. Yan. Yan, Napakaganda naman ayan na. ng entrada natin, di ba? Kasi, marami kasing, kung napapanood nyo po yung Fourth Estate, wow, advertising to. Ina-advertise ko. Kung napapanood nyo po yung pinagbibilin po natin ng Magna Carta sa mga, hopefully, magiging mga senador. Meron naman nag-comment na bakit naman ang hihina ng mga senador na pinagbibili na mo, hindi naman mananalo yung mga yan. Alam nyo, well, first of all, limited tayo sa mga o papayag na magpa-interview sa atin. Limitado po tayo. Hindi natin mapipilit kung sinong ayaw magpa-interview. Second, hindi naman porket mahina sa survey ang isang tao, hindi ibig sabihin hindi siya magiging magaling na senador o hindi siya magaling na tao. Yun po yun. In fact, itong survey na babasahin namin sa pagkasenado, lahat to invited namin At lahat to, pagbibilinan talaga namin, whether they like it or not, magpapadala kami ng sulat sa next Congress na ginagawa na po namin para lang mag-ingay tayo sa Magna Carta for Barangays Act. Pero tingnan nyo po at pag-uusapan po namin to kasi malaking tulong ang mga senador na ito o magiging mga senador sa ating laban regarding Magna Carta. Okay. As of January 25, ang mga nangunguna para sa pagkasenador. Number 1, Erwin Tulfo. Number 2, Tito Soto. 3, Lito Lapid. 4, Bongo. 5, Ben Tulfo. 6, Pia Cayetano. 7, Manny Pacquiao. 8, Abi Binay. 9, De La Rosa Bato. 10, Bong Revilla. 11, Revillame Willie. 12, Pangilinan Kiko. Okay, ang wala sa top 12. Number 13, Amy Marcos. Number 14, Camille Villar. Bam Aquino. Doc Willie Ong. Benher Abalos, number 17, Gringo Hunasan, number 18, number 19, Francis Tolentino, incumbent po yan. And number 20, Philip Salvador. So, baka akala ninyo walang kinalaman sa barangay ito. Pinagbibili na natin yan. Kasi yan ang magpapasa. At yan dapat ang hopefully tumingin sa problema natin sa barangay at sana maipasa ang Magna Carta for Barangay Act. Anong unang reaction mo dun sa lineup ng survey, Kags Maring? Para ako na-caught off guard doon, Kags Butch. Kasi dinanamnam ko pa yung listahan But you know, napansin ko dito, 2 Tulfo. Pasok sa survey. Magtatatlo sila Ang napapansin ko, yung ating pong proponente na which happens to be the sister of our president, ay wala rin sa survey. Si Senator Amy Marcos? Yes, number 13. Even Camille Villar, wala rin sa survey. Pero itong mga to kasi is survey. Survey, mga kabarangay, is a tool to gauge and to know kung nasaan ka ba papunta, ano bang kapalaran mo, ano ba yung dapat mo na ayusin pa na para maipasok natin ang ating mga sarili dun sa top 12 na hinahanap for the Senate slate. Si napakagaling na secretary ng DILG, number 17 sa survey. Nakakapagtaka. Nakakapagtaka po talaga. Na considering na yan ang pwede nating sabihan na i-push nyo po yung Magna Carta. Sa totoo lang mga kabarangay, totoo yung sinabi ni Kags Butch, I agree with him. Kasi si future senator natin na si Honorable Benhar Abalos, nanggaling na po yan as local chief executive. Plus, he's the former secretary of the DILG na kung saan nakapaloob po tayo doon. Mas alam po niya kung ano po yung mga pangangailangan pa sa barangay, sa mga lokal na pamahalaan. Dahil, kumbaga, ito po yung kanyang na-experience Ito po yung kanya pong track record. Meron siyang masasabi talaga na pwede natin siyang malapitan na baka sakali naman pong maisulong din natin yung barangay Magna Carta
para naman po sa benepisyo ng ating mga kabarangays. At kung saan, hindi na tayo marami pang pag-uusapan pagdating dyan dahil alam niya na kung paano niya tayo ididepensa. Dahil siya mismo ay may kaalaman, may knowledge po siya and experience when it comes to the needs of the local government and the barangay government. Ikaw naman, Kap Dondon. Ano yung napansin mo dito sa ating pong latest survey ng SWS pagdating sa senatorial candidates? Masarap manood ng ano. Sarap manood ng noontime show. Saka mga contest. Anyways, I hope, although kasi ano pa to Kags Marie, Kags Butch, SWS to, o kaya yung mga polls, o yung Tangere, o yung iba't iba pang mga Okta, survey. mga ganun. Okay. Usually, may nagpapasurvey niyan. May, di ba? Depende kung sino kasi minsan nagpapasurvey Exactly. Okay? So, hindi nyo rin pwede talaga, actually, hindi pwede talagang pagbasihan ang survey. Ang puso ng tao, ng puso ng bansa ay makikita sa eleksyon. Nung panahon na kumandidato po ako, survey ko, 5 kaming naglumaban, ang survey ko, 4 po ako Pero sa barangay lang ho yun mga tanungan lang ho yun. Pero actually, nung pagdating ng botohan, ako pala yung pipiliin ng Panginoon kasi Vox Populi, Vox Dei. So, you cannot gauge a survey na, siya na. Pero, ang masakit ho kasi sa survey, or maganda naman doon sa pumapasok, ay mind setting. Yes, and it creates perception. Yes. Diba? And perception is always different from the truth. Which is Always. also deceiving. Yes. So, always, ano na lang, yung sinasabi ni Kags Butch kanina, correct Yung mga taong sa tingin nyo, saka ni Kags Marie, yung mga taong sa tingin nyo makakatulong para sa barangay, para dun sa tayong mga kapitan, yung makakatulong dun sa pinakamababa nating empleyado o empleyado ng ating barangay, yung mga taong makakatulong sa kanila, yun po ang kausapin, yun po ang tignan natin kung pwede natin iboto by that time na mag-eleksyon. Kasi kapag natulungan mo yung mga nasa babang yon, yung mga kasama nyo, ay mas malaking rin sa'yo, upliftment din sa'yo bilang barangay. At makakagawa ka ng, yung moral ba nila maitataas. So, kailangan natin na makakakampi sa Senado na katulad nung sinasabi ni Kags Marie at ni Kags Butch. Pero paglilinaw lang din po mga kabarangay, we are not endorsing any candidates. Parang yung sa amin kasi, we've known these people na kumbaga alam namin kung sino yung sa tingin namin na makakatulong. Kaya nga nabanggit namin siya. Kaya naman namin siya nabanggit because he came from the DILG. And sino po ba ang, saan po ba nakapaloob ang ating mga barangays? Sa DILG. Napakaraming programang in-implement. Naalala ko tuloy si Yusek Martin Dino kasi nung nabubuhay pa siya, sabi niya, alam mo Butch, tatakbo ako sa 2025. No, hindi mo masasabi talaga buhay ng tao, no? Hindi ka makakapagplano. Yes. Talagang ang buhay ng tao, hindi mo pa plano. Ngayon, wala na siya. Sana may magsusulong sana ng Magna Carta. Yun sana yung gusto niya na ako lang siguro magsusulong ng Magna Carta para sa mga barangay. Pero, that's life. Hindi natin maraming mga bagay na nangyayari na hindi natin maki-question ng ating Panginoon. Pero on a professional point of view, itong tingin ko sa surveys, usually para sa akin yung first 6 panalo na yan. Mahirap matibag yung first 6. Kung gano'n naman pala, Kags Butch, maputol kita. Nakita ko kasi yung pangalan ni Senator Bongo. Senator Bongo, if I'm not mistaken, I used to attend one of the conferences at isa siya sa mga senador na naglatag about the Barangay Yes. Magna Carta Act. Na senator, I hope if it's God's willing talaga. Kasi nga, sabi nga ni Kags Butch na ang top 6 usually sigurado ng pasok Usually. Baka sakali naman po na mabigyang pansin muli at isabuhay ang Barangay Magna Carta Act na matagal na pong hinihingi ng taong bayan dito po sa ating bansa. Ayan. Alam niyo ba sa 20th Congress,
akala ng tao si Senator Chis Escudero pa rin ang magiging presidente. Although incumbent siya ngayon hanggang matagal pa siya, no? Magbobotohan ulit yan. Yes. At magre-refile ulit ng mga bills. Yes. I-refile nila. Tama. Kaya nga yung sinasabing June, na paalaman na, at halimbawa, eto na nga, kung nanganganig na yung ibang niyan, paano mo masasabing June? Ito na, anyway, na-discuss na po natin. Ang sinasabi lang po natin, by the 20th Congress, pati mga congressman, mamili ho tayo ng kakampi ng barangay. Di pali na kung anong partido, wala naman tayong pakialam dyan sa mga partido na yan, admin ka, opposition. Basta sa atin, dito sa barangay tayo, mamili tayo ng magsusulong ng Magna Carta. Dahil sila nakaupo, hindi naman po tayo Tama. Well, Kags Marie, ikaw nasa gitna. Kaya yan po mga kabarangay, napakarami po nating napag-usapan ngayong araw na ito. Kaya naman po sa susunod nating mga episodes dito sa Barangay Tayo ay mas pag-uusapan po natin at mas pag-iitigin pa po natin ang mga pagbibigay po ng impormasyon patungkol po sa serbisyong barangay. So abangan nyo po lahat yan. Dito. Ano ba? SK Mai, labas ka na. Kagsmali na kayo ulit na nga lang. Yes, pakat nga muna. Hindi, okay na yun. Okay na yun. Tulit natin. Okay, so tuloy-tuloy na natin ito mga kabarangay. Kaya nga, gaya ng sinabi ng ating pinagpipitagang Kapitan Don Francisco, mas marami pa po tayong pag-uusapan na mas para po sa ikakaganda ng serbisyong barangay. Ako po ang inyong lingkod, Kags Marie Formentera Ferrer. Kasama po pa rin ang atin pong pinakabagong co-host, Kap Don Francisco, at sa ngalan rin po ni Kags Butch Serrano, ay antabayanan niyo po kami sa mga susunod pa pong episode. Dito lang sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay